So ayan po mga katigma, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome back po ulit sa ating munting YouTube channel, ang Pangabuhi TV. So for today's vlog po, isi-share naman tayo sa inyo ng isang idea kung paano ang paggawa ng table saw. Yung circular saw po ay ilalagay natin sa mesa para madali yung pagkat. So kung napapansin niyo po sa likod ko, ayan si Noynoy, nagagawa ko siya nung misa nung magiging table saw natin. So bago tayo mag-umpisa mga kadigma, papasalamat po muna tayo sa ating mga subscribers saka sa ating mga silent viewers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. At sa mga pa lang po na napadpad sa ating munting YouTube channel at sa mga patuloy na nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, anaway i-click nyo po yung subscribe button saka papindot na rin ang all sa notification bell para mag-update kayo sa mga video na gagawin natin. So ayun po mga kadigma, papakita natin sa inyo yung paggawa ng table saw pagkatapos ng itong intro. Pangabuhi TV halika, panoorin ang aming buhay, tara sumama. Gaya ng sinabi natin, gagawa tayo ng table saw kung saan ipapakita sa atin ni Noynoy paano ang paggawa nito. Mas mainam mo itong gawin, lalong lalo na po yung gumagawa ng mga kabinet. Kapag gusto nilang gawing hanap buhay yung pagkakabinet, malaking bagay po ito mga kadigma, lalo doon sa probinsya. So ang gagawin ko kasi natin mga kadigma, itong circular saw natin, so, ito kasi mga kadigma, ilalagay natin to sa misa. So unlike dun sa parating nakikita natin na ginagamit ito, papakita po ni Noynoy yung paggawa nito mga kadigma. So ang ginamit natin dito, pinulik board na lang kasi dito lang naman to sa project natin gagawin. Saka ang ginawa nating frame nya ay yung si Parlins na, yung gagamitin kasi natin ito sa mga poste natin, yung pampurma. So mas maganda kasi na tuwid yung guide nya, yung top ng mesa kasi doon nalapat yung plywood natin pagkakat. So ang ginawa namin paa, kukulamber na lang kasi yun yung available dito. Pero kung gusto nyo talagang gumawa ng pang personal talaga at gagamitin sa pang-araw-araw, mas maganda po na 3/4 na lang na plywood yung gawin nyo. Tapos yung siding, itong siding na ito, yung pampatibay nya, 3/4 na rin. Magtapos lang kayo nung kung anong gusto nyong kapal. Okay, ganito kakapal. Ayan, okay na rin o yan. Tapos itong paa nya, pwede rin kayo magtabas nung ganito rin kakapal, tapos iskwala nyo na lang, yun na lang magiging paa nya. So ikambal nyo na lang dito, iskwala nyo, okay na ho yun yung magiging paa nya. Tapos lagyan nyo na lang ng bracing sa ilalim. So dito kasi ang ginawa namin, so wala naman kasing tuwid ng kukulamber. Ang halos kukulamber natin dito mga baluktot. So yung ginawa ni Noynoy, yan na ang pinaka frame sa ilalim, yung si Parlins natin para tumuwid. So ayan mga kadigma, bali ito yung ilalim nya, nilagyan na lang namin nung tapal na 3/4 kasi manipis lang tong pinulik board natin, 1/2 lang. So kailangan maayos yung pagkakapitan nung circular saw natin para hindi agad basta-basta matanggal kapag pinapaandar. So samahan niyo po kami, papakita po namin sa inyo yung pagkabit nitong circular saw. Tapos mamaya papakita natin sa inyo yung sukat niyan galing dito, kayong galing dito sa unahan. So tara mga kadigma. So ayun po mga kabigma, kung napansin nyo,
binuto muna ni Noynoy ito. Pinix niya to. Yung pagkakapitan nitong tripod natin ng circular natin para hindi na gumalaw. Tapos binutas niya na yon. Ayan. Yung talim niya para kailangan mga katigma isagad na natin yung talim niya para masagad natin yung pinaka angat nung talim dun sa misa pag in-adjust natin. Tapos ito mga katigma, ang sukat pala nito bago baka malimutan pa natin, 40 cm, tapos galing dito 40 cm, tapos yung galing dito sa may harap mo, galing dito kung saan ay yung area na tatabas ka, 60 cm po yan hanggang doon sa kailangan pag nagkabit na tayo, parehas po yung area niya, yung sukat, para pag nag-cut, eskwalado siya. Tapos lagi niyong tandaan yung talim niya dito nakaharap sa atin parati pag kinabit natin, kasi ang pag-cut niyan patulak pupunta doon sa unahan. So ayan po, kailangan tanggalin natin yung screw na nakalutang. Tapos bubutas na lang yun ni Noynoy para tumagos yung talim dun sa taas. Okay. Natin yung talim nung circular saw natin. So gagawa na lang ho tayo nung guide. Pwede naman ho kung 3/4 po yung gagamitin nyo na plywood, mas mainam po na 3/4 din yung gagawin yung guide dito. So lagi nyong tandaan mga katigma, mas malapad po yung area dito sa kanan, kasi dito yung malaking part, dito tayo maglalagay ng guide natin. So yan, ito ang gagamitin ting guide. Ito lang yung kukulamber kasi pampurma lang naman yung tatabasin natin. Yan, diretsuhan lang to mga katigma. So kinatam na rin ni Noynoy ito. Okay na. So kung mga carpentry kasi gagawin natin, pwede natin itong gawan ng pang cross cut mga katigma. So lalagyan na lang natin dito ng plywood na diretso. Ayan, tapos dito rin. Tapos yung natira mga katigma, yun yung parang hugutin lang na 1/2 din siya para sa cross cut nya. So nagagalaw po yun, tapos magkakaroon tayo ng stopper dito. So pag may time tayo mga katigma, magkakaroon yun ng stopper dito. Ayun yung nahugot, parang ganun lang pag cross cut. So kung meron tayong time, pag may on finishing stage na tayo, papakita po natin sa inyo yung kung paano paggawa ng pag cross cut nito mga katigma. So yan, magdidemo tayo kung paano gamitin ito. Magkakatayo ng pampurma natin. So nakalimutan ko palang sabihin kanina, kailangan may guide tayo dito para sa pagsusukat kung ano kalaki yung sukat. Diretso po yun doon mga katigma para tuwid po yung ikakat natin. So dyan po yung magbabase yung sukat natin ng plywood na puputulin. So meron din dito yung sukat. Ayan yung guide nya para kung sakali pwede din dito magsukat. Saka hindi kailangan na mahaba talaga yung guide mo. So okay lang to yung ganito pahaba. Tapos mayroon na rin tayong ditong ginawang cutting list
para dun sa formworks natin. So isample muna tayo dito sa column 1, dalawang pirasong 30, tapos dalawang pirasong 39 cm